have given us a new heart, a new spirit, oh God. That is only for you, Lord. Only to worship you and to adore you, God. Thank you, Lord, for bringing us, oh God. Thank you, Lord, for your love, for your grace, oh Father. May we all grow in love. All grow in love for you, Lord. Na ma-manifest sa samuyang pagkatao. Salamat, Lord. Ang katotohanan na gabusa sa samuya, oh God, is to worship you and to adore you, God. Yes, you are. Hallelujah! Sa muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Mapagpalang umaga ng Diyos. Nakarating tayo dito, ibig sabihin nagtagumpay tayo. Hallelujah! Madako po tayo bilang pagsamba sa Diyos sa banal na hapunan, bilang pag-alaala sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi po sa unang Pedro 2:24, Tagalog po. Kahit po paulit-ulit ko itong binabasa, lagi pong may sinasabi si Lord sa kanyang mga salita. Sabi po diyan, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kayo'y pinagaling na. Tayo pong lahat yun. Hallelujah! Sabi po, nung namatay
namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, dala-dala niya lahat ng bigat ng ating kasalanan. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Kahit po ako ay tong matagal nang na-born again, minsan, may demonyo pa rin na nagsasabi na, uy, ganito yung ginawa mong kasalanan noon. Tapos naramdaman ko talaga yung bigat na, oo nga, ginawa ko. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, di ba Lord, pinatawad mo na ako? Sabi na, di ba? Ayun nga sabi niya noon, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, yung bigat ng kasalanan natin, yung bigat ng naging kasalanan ko noon, ngayon, kailanman, pinasan niya na. Sabi ko, di ba Lord, pinatawad mo na ako? Bakit may ganito? Parang iyak ako ng iyak talaga. Sabi ko, yung pala yung kailangan, angkinin at angkinin natin, patuloy natin angkinin yung salita ng Diyos para maging buhay sa atin. Hallelujah! Kaya nga sabi yung doon habang pasan-pasan ni Jesus yung cross, ilang ulit siyang nadapa dahil sa bigat ng ating mga kasalanan. Kasi yung lahat, kasalanan ng buong mundo, kasalanan ng mga tao sa buong mundo, kasama na yun na dinala niya. Hallelujah! Ang kailangan lang natin ay pasalamatan siya. Purihin ang Diyos. Tapos sabi diyan, upang mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Hindi kailangan na pilitin natin yung ating mga sarili na magawa yun, kundi mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Patuloy nating, kaya nga sabi memory verse yung mga salita ng Diyos. Kasi yun ang makikita sa ating mga buhay. Habang patuloy natin inaangkin yung salita ng Diyos, magiging buhay yun sa atin. Hindi naman magic yung pagbabago, hindi naman magic yung pamumuhay sa kalooban ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pag-angkin natin ng salita ng Diyos sa ating buhay. Hanggang sa makita natin na wala na tayo dun sa dati nating mga gawin, mga dati nating masasamang ugali. Pag may nakita pa tayo, yun, kasama na yun sa tinabos sa atin ni Jesus. Tapos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Hindi lamang po sakit at karamdaman ang pinagaling sa atin ni Kristo, kundi maging mga nasusugatan nating puso. Hallelujah! Paulit-ulit po akong nasusugatan ng puso. At patuloy ko rin inaangkin ang kagalingan. Hindi lamang po sa sakitan, pati dyan sa mga emosyon natin. Kaya habang inaangkin natin yung salita ng Diyos, yun din po ang sabi nga sa salita ng Diyos na itong salita ng Diyos ay matalas, tumatagos sa kasukasuan. Yun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito po yung ginawa ni Jesus na kailangang pamuhayan natin. Sige po, tayo po ay makakatayo at pasalamatan natin si Lord sa kanyang ginawa ng sa Diyos. Hallelujah! Salamat po Diyos. Narito po ang iyong katawan at dugo. Salamat po Diyos dahil sa mga oras na ito, inaalala namin at pinapasalamatan namin ang ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay iyong katawan. Inaangkin po namin ang kagalingan ng bawat isa sa amin, maging sakit man yan o sakit ng puso na nararamdaman, emosyonal. O Lord, salamat po Diyos dahil kasama itong pinagaling mo sa amin. Malalaman na sakit o mild lang, salamat po Diyos dahil kasama itong pinagaling. Inaangkin namin ito Lord sa aming katawan, ang iyong katawan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito po, Ama, ang dugo ni Kristo na nagbuhos sa krus ng Kalbaryo. Katibayan o Diyos na kami nga po ay pinaging malinis muna dahil pinatawad, tinabos ang lahat ng aming mga pagkakasala noon, ngayon, at kailanman. Ang bisa nito, Lord, magpawalang hanggan. Kaya salamat po Diyos dahil di na kami mawawalay pa sa iyong mga kamay o Diyos sa pamamagitan ng patuloy naming pag-angkin ng banal na dugo na Jesus na nagbuhos sa krus. Salamat po Diyos dahil tunay nga po na pinatawad mo na kami. Purihin ka ng walang hanggan. In Jesus' name, amen.
Sige po, makakatuto. Makakaupo po. Maghanda naman po tayo sa ating pagbibigay. Ako po ay may patutuo na sa pagbibigay ko, wala po akong kakayanan na magbigay, pati sa mga anak ko, sa pangangailangan ng mga anak ko. Pero, yung para kay Lord, totoo po na binibigay ko talaga. Mula nung nalaman ko yung kanyang mga pangako. Ako po may patutuo sa aking anak na nag-asawa siya ng maaga. Wala akong kaya na magbigay sa kanya. Siyempre yung kita po, gasino lang yan. Kunti lang yan. Sa pagkain lang din namin. Pero dahil nga, sinabi ni Lord, di ba, binuksan niya ang dunungawan ng langit upang pagpalain tayo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng para sa Kanya. Pero hindi yun ang ano po ngayon. Sabi, nangyari po, nag-asawa siya ng maaga. Lahat ng kailangan niya, ang sahod niya, ano lang, minimum lang. Nanganak yung asawa niya, lahat yun, hindi siya humingi sa akin. Siya pa nga minsan nagbibigay sa akin. Hallelujah! Sa ngayon, purihin ng Diyos, bati sa kanyang bahay. Hallelujah! Naayos, nagawa yung bahay, lumipat na sila, wala akong naibigay na tulong. Talaga sa pamamagitan lang ng Diyos, sa kaparaanan niya, nagtiwala ako. May bahay na siya ngayon. Salamat sa Diyos sa buhay ng yung katrabaho niya. Ginamit talaga ni Lord. Nagpautang sa kanya na hinuhulog-hulugan niya. Walang porsyento. Thank the Lord sa buhay ng tao. Yung lahat, ikaw Lord ang magbalik sa kanya. In Jesus' name. Ngayon po, lagi pong sinasabi rito na mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit kasi doon walang naninirang tanga, hindi mananakaw, hindi kakalawangin yung ipon natin sa langit, di ba? Tama yon. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo itong nagtitipon naman dito sa lupa. Lucas 12:16 to 21. Tagalog dito. Hallelujah. Sabi po dyan, basahin natin para maintindihan po naman. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umali ng sagana sa kanyang bibig. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala akong paglagyan ng aking mahal. Pag-iiba ko ang aking mga kamari at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at alamat kayo. Pagkatapos ko sasabihin ko sa aking sarili, marami na lang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpapahinga ka na lamang kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito ay babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon ang mapunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paligid ng Diyos. Hallelujah! Kumbaga po, pag nagtipon ka ng para lang sa pansarili mo, o di ba mayaman ka na sa sarili mo lang, pero dukha pala tayo dun sa paningin ng Diyos. Hallelujah! Kaya kung ano man ang meron tayo, kayamanan na matatawag yun, dapat i-share natin sa iba. Hallelujah! Lalo na yung para kay Lord, ibigay natin. Kasi, yun nga, sabi hangal daw yung pagpagkayaman ka para lang sa sarili mo, idukha ka naman sa paningin ng Diyos. Pero kung nag-share ka ng kung anong meron ka, mayaman ka sa paningin ng Diyos. At walang sayang. Kasi di ba yung hangal, inamatay, dahil lumapon na yung pinag-iipon-ipon niyang kayamanan, hindi niya rin papakinabangan. Samantalang yung tinitipon natin na kayamanan, pagdating natin doon, meron tayong kapakinabangan. Hallelujah! Sige po, tayo po ay magbigay ng para kay Lord. Maghandog tayo sa Kanya at ibigay natin ng kasampung bahagi. Hallelujah! Tayo po ay magbigay ng may kasiyahan. Sige po.
Hallelujah! Salamat po ang magkapangyarihan sa lahat na may ari ng langit at lupa, may gawa ng langit at lupa. Purihin ka, God, naririto po ang aming mga handog at ikaw po. Salamat po, Diyos, dahil una na po ang aming mga buhay na ihandog sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kami po ay naging karapat dapat na sa iyong harapan. Purihin ka, Lord, dahil ang aming mga handog at ikaw po ay hindi po masasayang. Pagkus, Lord, ito po ay lalo upang pasasaganain lahat po ng may mga kamay na nagbigay nito, O Lord. Salamat, O Diyos, dahil walang kulang sa lahat ng aming mga pangangailangan, O Lord. Purihin ka, God, maging Lord sa mga maaabot dito. Purihin ka, Lord, dahil ang tagumpay ay mararanasan ng bawat isa sa amin, maging sa aming paghayo, O Diyos. Dahil ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming pinararangalan sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Amen. Good morning po. Good morning. Amen. So, nilalawin kayo na. Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga nakakasama namin sa live. Magandang umaga po. Thank you, Lord. Sino po ang na-bless sa worship natin kanina? Amen. Nakaniig niyo ba ang Panginoon? Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Handa na po ba ang bawat isa para makinig, para kumain ng salita ng Diyos? Amen. Kamusta pala po ang inyong week? Kamusta ang second week ng mga estudyante? Sino yung estudyante dito? Taas ang kamay. Yan. Ayun. Ang estudyante, kumusta ang iyong second week? Naka-second week na kayo sa paaralan? Bakasyon ba yung isa? Ay, yung mga college, hindi pa kayo na wala pang pasok. Yung elementary lang. Okay. Kumusta naman yung mga parents na nag-aasikaso sa mga anak natin? Gigising ng umaga at magluluto at mag-aasikaso sa mga anak. Amen. Praise the Lord. And sa mga nagtatrabaho dyan, kumusta? Kumusta ang iyong work? Kumusta ang iyong field? Nagtatagumpay po ba? Madaming pagsubok? Madami. Pampalago yun. Pampagrow yun. Praise the Lord. Let's pray po. Thank you, Father. Father God, Lord, salamat po, Panginoon, sa exalt mo, Panginoon, na aldaw, O God. Para, Lord, kayo magkatipon-tipon, O God, para kami magkakahilingan, Panginoon. Thank you, Lord. You are here. Thank you po. Nararanasan namin ang iyong presensya, Panginoon. Salamat po, O God, kasama ka namin, O God. Lord, as I speak, as they listen, O God, we are all ears, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, O God, for guiding us, O God. Salamat po sa pangungusap, O God, na nanggagaling po sa iyo, O God. Salamat po. Kakausapin mo po kami, O God. Ang mga salita mo, O God, ay buhay, O God. It will penetrate our deepest soul, Panginoon. Salamat po, O God, sa banal mong spirito, O God, na nagpapaintindi sa amin, na nagtuturo sa amin, O God. Thank you po. We honor you, Panginoon. In this place, O God, hindi ka malayo. Nandito ka, O God. We glorify your name. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po ba, may kukwento lang ako. Ako ay naka-second week na din. Kasali din ako sa inyo. Kakasama tayo dito. Naka-second week na din ako sa aking trabaho sa paaralan. At praise the Lord, madaming mga gagawin, madaming ginagawa. And last week, alam ko na ako ang mag-preach. Tapos, yung mind ko, okay naman, nakaset na. Kaso nung dumaan na ako ngayon na week, ay madaming gawain pala. So madaming hinarap, madaming nakaharap. Madaming nakaharap na hindi naman pagsubok, pero it is the mga responsibility given by the Lord for me na mag-stand. So may mga pinagawa si Lord. And praise the Lord, tagumpay po si Lord, nakikita si Lord sa school in Jesus' name more and more. And so I'm teaching, alam niyo po ba, ang teaching, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, I want to be flexible na I can talk to the kids, I can talk to youths, I can talk to the parents. Tapos, ngunyan na school year, alam niyo po ba nga handilan ko? Kinder, elementary, high school. Sabi ka sa mga teacher ko, paano mo yung nagigibo? Paano mo magigibo ng pagkaaga? Aki-aki ang sa kuyang action da. Tapos pag abot na ng hapon, siyempre high school ang kaulay ko. So, mga
mga formal lang, arugaan. So, sabi nila, paano mo nagiging mo? Tapos, ko ulit, it is the Lord. Ha? Ay, pindunan. Tapos, itigkwento ko nga isa na tig-pray ko kayo ito kay Lord. And, praise the Lord na babanat ako ngayon. Kaso niyan, nag-abot sa, nung niya na wait, sabi ko, Lord, dakulan na kitang giniwa. Dakulan ako na giniwa. Garong mayon akong tatauwi ng Sunday. Kasi halos na nagpagamit at nagamit din ako ni Lord outside and more on facing sa mga tao, makiulay sa mga tao. Ako po, dati, kung babasyan ko bako ko makitaw, bako din ako madaldal. Pero praise the Lord, di ko bago nila kasi may purpose nila. Pero nga, bago sa verse 19, ang sabi nila sa verse 19? Itong nagibo niya dako na siyang nagilibo, kaya mapahingal naman siya. So ako man, naisip ko, Lord, ipasa ko na lang ang pag-preach. Kaya na-imagine ko na pati, kakaulan ko kasi sumasabi na kay Pastor Iis, kay Mama Nick, tsaka kay Kuya Jim na, hindi mo na po ako ma-preach mo yun, dako, may mga tweet ko dito sila. Pero, just found out na those are excuses. And praise the Lord, it is the grace of God na kaya ako yaw nito sa hambangan. Bako ini dahil sa tibay ko. But it is the grace of God. And kita man, same with us, it is the grace of God na nagkaklase ka. It is the grace of God na nagtatrabaho ka. It is the grace of God na madara sa imo bilang sa rumagurang. Kasi, nako po, sabi ko nga pag naghahandle akong kinder, sabi ko, gano'n nagpo-practice na akong pagiging ina. Maya ka doon pagdokto, pagdisiplina ka mga ate. So, it is the grace of God na masupply sa tuya bilang mga magurang. Iya po, sa mga magurang siya. And ganyan, hallelujah, we are advancing the kingdom of God. Amen po ba? Kasama po ba kayo doon sa pag-advance ng kingdom ni Lord? Amen. Gusto nyo bang i-advance? Palaguin, isulong ang kingdom ni Lord, ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang pamilya ng Diyos. Amen? Kasali tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Pag may sarong family business, syempre, kabali ka duman. Amen? So, this is our family business. Ang family business natin ay magligtas ng tao, ilapit ang tao sa Diyos. Amen? That is our business. That is our kingdom. Oh, may kingdom ko pala. Ikaw pala, tama ba ka? We are kings, right? Tayo ay mga hari. Tayo ay mga pinili ng Diyos. Tama po ba? Amen. Praise the Lord. Yan, gising-gising tayo. Sige nga, tayo isang beses. Tayo. Ayan, tapos. Kalo na dalawang beses. 1, 2, 3, 1, 2. Ayan. Antok, lumayas. In Jesus' name. Okay, sit down. Amen. Praise the Lord. Huwag kayong matutulog pag naantok na kayo. Ang ginagawa ko minsan pag naantok na ako, kudutado ako. Ni Justin o kay Mary, pagkatabi ko sila, kudutado ako para maging mata ko. Ganun din ang gawin nyo. Magpagising kayo para di kayo makatulog. Amen? So today, thank you Lord, nag-provide si Lord yung word para nakakainin natin ngayon. It is the Lord that prepares the word. Nakakainin natin. So, we're gonna read John 4. Sino nakakaalam ng John chapter 4? Verse 1 to buong chapter 4. Okay. Ito na lang. Sino nakakaalam ng story ng Samaritan woman and si Jesus? Jesus talked to the Samaritan woman. Okay, lahat na natin alam na. So, basahin mo ba natin? Basahin mo talaga. Okay, so babasahin po natin ang John 4 at we're gonna learn here para ma-expand natin, para isulong natin ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, let's read John 4, verse 1. Actually, full chapter yan. Tagalog. Pagkakaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming naihikalat na maging alagad at napapabautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, pagkaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya pinunod siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos sa tanghalian ng noon. Okay, wait lang po.
Yung story na yan is galing si Jesus, kumbaga sa term natin ngayon, galing si Jesus sa ministry. Nag-ministry si Jesus. Nag-preach siya, nag-baptize yung mga disciple niya, nagpagaling siya. Amen? And ngayon, may mga chismis. At ayaw naman Jesus sa mga chismis. Kaya naghalik siya. May tigdumanan siya. Amen? May tigdumanan siya, may pinuntahan siya, at doon ay sa Galilea. Okay, sa Galilea, pagod daw si Jesus. Dahil, saan na yan? Yan. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Napagod si Jesus sa mga nagawa niya, umupo siya sa balon. At anong nangyari? May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari ba? Yan. Next, basahin natin. Wala naman ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain. So, si Jesus na. Sinabi sa kanya, babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ang inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikinig ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Okay, yan. Wait lang. May nakauli si Jesus, Samaritan woman. Ngunyan, naghagad siya humingi siya ng tubig. Ngayon, yung babae, sabi niya, ikaw ay Hudyo at ako naman Samaritano. Kumbaga may inequality na doon. Bakit? Kasi yung mga Hudyo, iniisip noon, ang Hudyo ay mga pinili ng Diyos. Amen? At yung mga Samaritano naman, or Samaritano, kinukonsider sila bilang mga makasalanan, something ganyan. Ganun ang description sa kanila, makasalanan, madumi. Kaya yung babaeng Samaritana, sabi niya, ikaw ay Hudyo, ako ay Samaritana. Kumbaga sinasabi niya, makasalanan ako, ikaw ay pinili ng Diyos. Kayo ay pinili ng Diyos. Bakit kayo hihingi sa akin ng tubig? Tapos, anong sunod? Sinasabi niya, sumagot si Jesus. Walang lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng tubig. Ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan niya ng tubig na nagbibigay ng buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pasalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay ng buhay? Sige po, basahan tayo mo. Ngunit ang ginawa ko ang balong ito ay pangalan mo sa amin ng aming ninuno si Jacob. Dito siya uminom, kaya din ang kanyang mga anak ang mahal. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus. Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino man umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa kanyang loob at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Wait lang po. Anong ginagawa ngayon ni Jesus? Ano ginagawa ni Jesus? Nagbibigay siya ng buhay. Wait lang. Di ba parang pagod si Jesus? Di ba pagod siya? Dapat nagpapahinga siya. Bakit siya magbibigay pa ng buhay? And that's how Jesus advanced the kingdom of God. Na kahit na pagod siya, He is advancing the kingdom of God. Sa paanong paraan? Just sitting down. Sitting down with the Samaritan woman. Amen? He is advancing the kingdom of God. Kasi minsan sa atin, pag pagod tayo, ayaw na natin. Lord, time's up muna. Like, for me, kanina. Like, pagod ako ngayon na week, Lord, pwedeng post muna ako ng Sunday. Wag muna akong gumalaw ng Sunday. Pero hindi. Jesus show us a picture kung paano i-advance ang kingdom ni Lord. Amen na maging seryoso talaga daw pagal. Amen? Sabi niya taan, come to me, all you are weary and heavy burden, and I will give you rest. Ang rest ay ang kay Lord. Amen? Kunyan, si Lord, ang tigigipon niya sa will ni Father God, which is magkauning buhay. Nag-share siya daw pagal. Amen? So, ito, sabi tuman, ang tubig na itatao ko, ang itatao ni Jesus, pag nakainom ka ito, dai ka na mauuhaw pa. Ibig sabihin, masasatisfied na. May mamamati ka ng fulfillment. Say gusto ng sense of fulfillment. Itong
ano mo to, tong garong may sense ang buhay mo, hindi sa dagat. Hindi ka lang naglalataw-lataw sa mundo. Diba? Gusto nato itong, you are doing na may purpose ang buhay. Amen? And ito ang gusto ni Lord sa tuya. Ngunyan, iyo man ang tigtatao ni Lord dito sa Samaritan woman. Amen? Na sabi niya, kung si Isay ang mag-inom kang tubig, Isay na po ba nakaranas kang kamarayan ni Lord? Isay na ang nakaranas sa Diyos ang buhay. Amen. Gabos na naranasan, tama po ba? May mga karanasan na kita na, Lord, marayon ka talaga. Nadiita nga ni deserve, pero tigpa dapat manggari kita. Na daw nga nag-rape na kita, tighawal manggari kita. Tama po? Tama? Naranasan to provision ni Lord, naranasan to ang provision ni Lord. Healing ni Lord, naranasan to ang healing ni Lord. Ako naranasan ko nga ni healing ni Lord. Last time po, nagkaigo ako ng bukol igde sa braso ko. Tapos, napansin nga ito ni Sean. Tapos, ang naisip kong inot, sabi ko, garong mailay ako sa mama ko. Like, mama, may ano ako. Kaso, sabi ko, garong sala ito. Kaya, di na ako nag-iround. Sabi ko, in Jesus' name. Kaya po, palayaso itong bukol na ito. And praise the Lord, hanggang ngayon na siya. Oh. Basta may nagbukol lang talaga siya dyan. Di ko alam kung anong nangyari. Basta may nagtumtambo ng bukol. Pero ngunyan, praise the Lord, I am healed. Like, mana siyang bukol. Here. So, yun, nakaranas na kita ng healing, ng goodness ng Lord. Tama? Kasi nakainom kita ng water. That is not physical water, that is spiritual. Spiritual food from the Lord. Ngunyan na-quench ito. At anong nangyari? Kaato nang mainom ta itong tubig na to, ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis. Sa loob niya. Saan? Sa labas mo ba? Saan? Sa loob. Mawawala ba sa'yo? Nasaan ba? Nasa loob na. Hindi ka na? Hindi mawawala. So magkakaroon daw ng batis. Wait lang. Tubig yun, di ba? Tubig. Nagbibigay buhay. Tapos, pag nasa loob mo na, magiging batis. Kung ang tubig ay buhay, tapos batis ang nasa loob, di ba daming buhay? Amen? Then, nagluwas ka sa bag, may nagluwas. Amen? Unlimited. So, batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Ini ang naging resulta ka atong naranasan ta si Lord. Nagkaigwaning batis sa satuyang laog. At ang batis na ato nagtataon ng buhay na walang hanggan sa tuya. Amen? Buhay na fulfilled, buhay na satisfied. Katong naranasan po ba nindo si Lord? Naghanap pa ba ka mo ng iba? Katong naranasan, minsan, tama. Pero katong naranasan ta si Lord, nakamati kita ni fulfillment, nakamati kita ni satisfaction. Itong naranasan ta ang pagpadaba ka. Diyos, kasi nakamati ka to. Kaya nga, di ba, tigtao ta ang buhay ta sa iya? Ha daw? First 5 months. First 5 months. Pero totoo. First, itong talagang nagtigtao ta kasi naranasan ta. Nagtaon ng buhay sa tuya. Nakakamati kita ng fulfillment, ng satisfaction. Tama? And ito, gabos na kita katungon yan. Nagdadara ng living water inside of us. Yan, sabi mo, yan sa kuya, ang living water. Amen. Ngunyan, isa'y ang living water na to. Ang living water is the Holy Spirit. Amen? Si Holy Spirit na nagtataon ng buhay, si Holy Spirit na nagsasatisfy ka sa tuyong mga desire. Si Holy, not desire na, worldly desire, which is yung desire from the Lord. Amen? Si Holy Spirit ang nagtataon ng buhay sa tuya. He is the living water inside of us. Nagbibigay, nagbubukal, at nagbibigay sa kanya ng buhay. Ngayon, ang sagot ng babae ay, sa verse 15, bigyan niyo po ako ng tubig na iyan, upang hindi na ako mauhaw. Hindi ko marito upang sumalok muli. So, yung babae ay uhaw. Ngayon po, sa context po niyan, si Lord ay kinakausap yung babae in physical na need. Like physical water, need na water. Pero, tigpo-point ni Lord yung babae sa spiritual need niya. Kasi lahat po tayo ay nangangailangan at kailangan ang Diyos. We cannot live without God. Amen? We are created for God. Amen? We are created by God and for God. Without God, we are nothing. We are lifeless. Even nga niya sa tuyang bread, like, hinangusa ni Lord
ang tao para magkaigwa ni buhay. Kung mayo kita ning hinangos na halik sa Dios, buhay daw kita. Dahil po. Amen. This is basta. Inhale and exhaling the ning air means Yahweh. Sa Greek word, like Yahweh is parang inhale and exhale. So, ibig sabihin, breath ni Lord ang iyang sa kuya. Buhay ka ng Diyos ang iyang sa kuya. Amen? Ngunyan, sabi niya, paano ako nakaabot naman? Sabi niya ngunyan, give me that water kasi may need siya. Amen? Bako lang physical need, pero may need talaga siya spiritual need. Amen? Kaipuhan niya talaga ang Diyos. Sabi niya, and I will never be thirsty again, nor I will have come back here to draw water. Siguro napapagal naman siya, pabalik-balik naman sa well, para magsakto. Kaya, garo habo niya na. Mamaya, mas malalaman niya kung bakit. By the way, ogto siya nagsasakto. Sisa yung nagsasakto ng ogto. Like, kinainite, tapos tirek na tirek ang araw, tapos bigla akong balde. Masakto ako. Kasi naging buka. Ngayon, di ba? Like, masakto kita, like, bakong mainit. Di ba? Pero ang babae, masakto, may daraning banga or jar para magsakto ni ugto. Maaraman nito kung hadaw. Ngayon, sabi ni Lord, go, 16, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Ala, naghahagad si Lord, naghahagad sa babae ni tubig. Ngayon, ang sabi ni Lord, mag-uli ka, darahan mo ang agong mo. Hadaw man. Anong connect? Anong connect? Wika na Jesus. Tapos sabi ka sa babae, wala akong asawa. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ka. Tama ang sinabi mo, wala ka nga asawa. Hadaw? Sapagkat 5 ang iyong naging asawa. Nagkaigwa na pala siya ng 5. Wow. Ano to? God really knows us. Itong deepest secret aram ni Lord. And tiga kaulay ni Jesus. Dahil niya tigriwil sa gabos, dahil niya tigriwil sa disciple kasi sila lang duwa dyan. Personal na pag-ulay. So ito na, basta doon ni Lord. Kilala niya yung babae, and araw niya kung anong ginibok ng babae. Hinusgahan ba ni Lord? Dahil man, sabi niya nga, tama ang iyong sinabi, wala kang asawa, ay lang, sapagkat 5 ang iyong naging asawa, ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo pa asawa. Totoo nga ang iyong sinabi. Totoo nga ang sinabi mo. May paghuhusga ba naman si Lord? May man. Just telling the truth. Like, totoo man talaga naginigot ko ang babae. Tig-judge niya, no. Next. Basahan ta naman siya. Sinabi ng babae, Ginoo palagay ko, ikay isang propeta. Ngayon nag-isip na sa babae, araw niya kung sisi ako, araw yung ginigo ko. Ngayon nag-isip sa babae, isa ka bang propeta? Dito sa bundok na ito'y sumasamba sa Diyos ang aming mga ninunong. Ngunit sinasabi niya, ang mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sasambit ng Diyos. Ang context po kaya is, ang Samaritan woman, mga Samaritana, nag-worship sila kay Lord sa lugar lang nila. Sa paghiling ka mga Hudyo. Kasi dapat mag-worship duman sa Jerusalem. Pero ngayon, sabi ni Lord, sinasabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama na hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo kilala ang iyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ang nagmumula sa mga Hudyo, which is si Jesus. Jesus is Jew o Hudyo. Subalit dumating ang panahon at ngayon na nga ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang nilalais ng Ama. Okay, so ngayon na nga, nasasamba ang mga nananampalataya sa Ama na sa pamagitan ng Espiritu. Sino ang Espiritu ng Diyos? Tayo na. Kailangan pa ba natin pumunta sa Jerusalem? Hindi na. Amen, sabi dyan, panahon na ang mga tuloy na sasamba, sasamba sa Kanya sa Espiritu o sa katotohanan, hindi na tayo pupunta sa Jerusalem. Ngayon, bakit nasabi yan? Kasi yun yung alam ng Samaritana.
tungkol sa tagapagligtas. Ngayon, balik tayo doon sa ano. Ay tama, sunod. Kumbaga, nagkaroon si Jesus at tong Samaritana ng conversation. Sinasabi nung Samaritana yung alam niya, tapos binibigyan ni Lord ng solusyon. Amen? That is solution na you can worship God whenever, kahit saan. You can worship God in spirit and in truth. Ngunyan, hindi na kita sa verse, okay, God in spirit. Now, sa 25. Now, sinabi ng babae, nalaman ko kung darating ang Mesiyas. Kilala niya naman pala si Lord na. At tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ay magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Naghahalad naman pala, kahit yung mga Samaritano, naghahalad naman kay Lord. Amen? Amen. Recap lang kita naman sa mga binasa tayo. Si Lord, tiga-advance niya ang kingdom ni Lord. Dawa na pagal siya. Pangduwa, He is giving life to other. Adaw, kaipuhan. Araw ka sa babae. 5 na ang naging agom niya, tapos may tigaka-irigo pa siya ng pero di ay pamanggaray siya na satisfy. Hadaw, si Lord lang ang makakasatisfy sa iya. Amen? Amen po ba? So, iyo to na, tigmimit ni Lord ang need kang mga tao. Jesus met the need ka tumungan. Need ka tumungan ning tawag yan? Kabalitang kakapahaan. Satisfaction. Naghahanap po ito yung babae, naghahanap ng satisfaction. Gusto niya ma-satisfy. Gusto niya ning makamati ning fulfillment. And Jesus met itong need na ito. Tinaosunid na ito. Ano yung need? Yung water. Natin sabi niya. The living water. Amen? Ngunyan, ito, Jesus meet the need of that woman. And then, tigdili niya itong issue kang woman. Ano ba yung issue niya? Magdako lang siyang agong daw, pero tayo magaling siya nasasatisfy. And ngunyan, nagtatao si Jesus ng solusyon. Amen? Ngunyan, sunod ka nangyari, ano pa man po maabot si Jesus? And pag nag-abot siya, sabi niya, pag nag-abot siya, sasabi ng samuya ang gabos na bagay. Ngunyan, ininadig pabistado na ni Jesus ang sadiri niya naman sa babae. Sabi niya, 26, I am He. I am talking with Him. Ayan. Di ba sabi ka sa babae, naghahalat sinda kang Misayas, kang tagapagligtas. Naghahalat sinda kang tagapagligtas. Ngunyan, sabi niya, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Tigpabistado niya na sa diri niya duman sa Samaritan woman. Na ako ang tagapagligtas. Amen? And sa buhay ito, baga nagpabistado si Lord na siya ang sa tuyang tagapagligtas. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. So, iyo to. And after that, kaatong sinabi ni Jesus duman sa babae na ako ang tagapagligtas, nag-abot na mga disipulo. Pag-abot ka mga disipulo, tignan mo si Jesus. Jesus, makakan po. Tapos sa babae, sa mga disipulo man, dahil naman naghapot na, nakakauli mo Samaritana na ini. Dahil naman naghapot. Ang ginibok ang babae ay 28 na po. Ang ginibok ka sa babae okay. Ang ginibok ka sa babae, then the woman left her water jug, went back to the town, and said to the people there, "Come and see that the man who told me everything I have ever done. Could he be the Messiah?" Ngunyan, ang ginibo niya, di ba nagpabistado na si Jesus, I am the Messiah, I am the tagapagligtas. Katong na daw ito kang babae, ang ginibo niya, winalat niya jar niya, di masak doon siya nakuha sa babae. Pero namit niya si Jesus. Like, usual man lang ko ang tigigibo niya na everyday, nagsasakdo siya. Pero tig-meet siya ni Jesus. And God can meet us daw anong tigigibo ta. Amen po? Thank you, Lord. Ngunyan, tigwalat niya sa gigigibo niya, nagdalagan siya sa town para isabi, pangalandahan na nahiling ko ang siya na ba ang Bisaya? Ano ito pa kasabi niya doon? Ay, wala pa. Sabi niya, siya na kaya ang Kristo? Siya na ba ang
tagapagligtas. Sinabi niya sa kuya ang mga ginibo ko. Kasi yung babae nga is, kumbaga, makukonsider siya na, anong tawag yan? Adulteress? Adulterer? Itong, like, nangangalunya niya. Kaya, ito na po, kaya siya dahil nagluluwas, kaya siya nagsasakdo ng ugto, adaw, kasi mayong tao, mayong makakahiling sa iya. Mayong masumbat sa iyo, uy, kapag gusto, dako na ng agong. Tigtatago niya ang sarili niya. Kaya siya nagsasakdo ng ugto. Pero kang na-meet niya si Jesus, dahil niya nato naisip, anong ginigo niya? Nagluwas siya. Sabi niya sa mga tao, mayong subog-subog. Sa hiling niyo po ba nakalaya sa babae? Sa hiling niyo po ba nakainom siya katong tubig na tigtatao ni Lord? Amen. Naranasan niya. Nakamatay siya ng kalayaan. Tapos, dahil siya nakalaya, siguro, mastay lang siya duman sa well, masakdo lang siya. Pero nakamati siya ng kalayaan, nakalaya siya duman sa shame na namamatian niya, na nagluwas siya, nagdalagan siya, sinabi niya sa mga tao. Tapos, ang nangyari katong sinarabi niya na sa tao, so they left the town and went to Jesus. Yung mga sinarabihan niya, naghali duman sa town, tapos nagduman kay Jesus. Kumbaga, so babae na masugban dati na nagtatago, nakadala mo niya ng dakol na tao kay Jesus para magdahong kay Jesus. Amen? So, dito kaipuhan na, dito kaipuhan maging pastor, dito kaipuhan maging great, like, maging mayaman mo na ako bago ako mag-serve kay Lord, bago ako magligtas ng tao. Hindi po. Subuman nga, may kasalad pa itong inibo. Bako, gabos man kaya kita qualified. Even hindi man ako qualified, pero di-qualify kita ni Lord. Amen? Ngunyan qualify na kita, ngunyan di-qualify kita ni Lord para gibuhan ang pagliligtas, para i-share ang sa iyang pangalan, para i-share si Jesus. Amen? You are qualified sa school, pwede kang makapag-share sa work, sa sa Baharong Nindo, maging Jesus dyan sa Harong Nindo, maging Jesus. Utong mahiling ninda na, uy, iba ko na siya. Sa paligid, sa mga nakakasalamuha ta. Amen? Dawaday kita, day kay po ni position. Amen? Amen. So, iyo po to. And then, ngunyan, tigtangro na si Jesus kang mga disipulo. Ulit-ulit sa mga disipulo, makakana po kita, magkakanta po. Pero, si Jesus na nagkakakanta daw, sabi niya, 32. But he answered, kaya, sinabi sa kanya, pagkain ko ay pagkain ang kalooban na nagsuso sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Amen. Di ba sabi niyo, 4 na buwan pa. Doon lang tayo sa taas muna. Ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Advancing the kingdom of God need focus. Sabi niyo nga, focus. Kasi ang madaling ma-distract. Sabi nila. Kasi ako din, madali ako ma-distract. Even nga isa pa nag-i-istorya. Ito nag-i-istorya ako, tapos bigla, ano? Dali ma-distract. Pero sa kingdom ni Lord, so pag-advance kang kingdom ni Lord, kaipuhan kang focus. Pag-albaga si Jesus, for sure, gutom siya. Kahalawi ang pinahinga. Tigtatang ko na siya ngunyan kang mga disipulo na magkakana. Pero ano sabi niya? May pagkain ako, hindi niyo nalalaman. At ano yung pagkain niya? Sabihin natin, ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Anong gusto niya maging pagkain? Gusto niya din po bang maging pagkain ito? Amen? Pero tama talaga. Ito dapat talaga ang pagkain natin. Ano ngayon? Ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Lahat tayo ay may pinapagawa si Lord.
Magulang ka, may pinapagawa sa'yo si Lord. Estudyante ka, may pinapagawa sa'yo Lord. Nagtatrabaho ka, may pinapagawa sa'yo si Lord. Tatay ka, nanay ka, may pinapagawa sa'yo si Lord. Lahat tayo may pinapagawa sa atin si Lord. Ano yung pinapagawa sa atin? Magligtas ng tao. Amen? Amen po ba? Ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Let it be na i-araw ka itong maging desire na di na kita magpara. Araw nga yung sinabi ni Mama Lisa, mawawara man lang ang gabos na na pinagalan na igili sa dada. Pero if we exert effort duman sa kingdom ni Lord, isulong ka ang kingdom ni Lord, di masasayang ang tigigilig mo na. Amen. Yun naman lang, yaon naman lang kita sa pamilya kang Diyos. May business ang pamilya kang Diyos. Masain pa kita. Maluwas pa kita sa pamilya kang ni Lord. Dahil na. Eh di ba, focus na lang pala kita duman sa purpose ni Lord na tigtaw sa kuya na magligtas ng tao. Amen po. Kasi yung makakasabi sa iyo na seryoso na ako kay Lord. Gusto ko mag-save na ng mga tao. Yun na. Praise the Lord. O kung dahil pa man, i-desire ta. Ako, kunyan, Lord, nag-pray pa ako kay Lord na ako talagang, kung may pag-e-effortan man lang ako, sige na, ano na, masaya pa man ang buhay. Masaya pa man ang buhay ko. Amen? Kung pag-itautan na gagabos, kung para man lang kita kay Lord, tautan na gagabos. May sarong pastor ka ito. Dahil mo, si Pastor Vlog pala. Si Pastor Vlog, sabi niya, you cannot live in fence. Alam mo itong fence? Fence? Bakod. Alam mo ang fence? Di ba ano yan? Siyempre may mga makukulog iyan. Ay, makukulog. Ano tawag ito? Tusok-tusok. Like, para you cannot live in fence na hindi ka sa saro, pang world ka, tapos minsan pang kay Lord. Kasi makuhulugan ka ng perme. Kung pang world ka, pang world, like, bakong kay Lord, di dumang ka na lugod. Pero kung pang kay Lord ka naman, di ka na talaga kay Lord. Kasi kung yung ka sa duman sa fence na to, sa in between, sa tahaw na to, magpiling ka dating fence. Ate Mary, fence. Itong, yung ka duman sa tahaw na to, makuhulugan ka, matutusok ka lang duman. Kumbaga kung ano naman lang, magpili na kita ng saro. Puti o ito mo. Amen? Kung pili yung tamad ang puti, magseryoso na kita kay Lord. Kabali po ako iti. Gabos kita iti. Amen? Gabos kita sabihan ni Lord mo niya na magseryoso talaga na. Amen? Thank you, Lord. Fence, bakong araw kaya na fence? Ano imagine kong fence? Araw yung doon so may mga basta arogan. Basta na-imagine naman yung dahil yung may mga so makulog pagyaw ka lang duman sa in-between. And, parang araw, yung barbed wire. Yung pader ng araw. Yeah. So yun to. And then, Jesus is focused and kaya pumunta din mag-focus sa kingdom ni Lord. Amen po? Amen? Amen. Ngunyan, let's learn duman sa karakteristika itong Samaritan woman before kita yung Samaritan woman siya ay ano yung Samaritan woman duman? Namumuhay sa kasalaan. Dahil namumuhay duman yung babae sa kasalaan, syempre may kakahiyan, may shame, may namamati siyang kahiyan, kailangan hindi siya makaluwas-luwas. And ako na tao, igong araw ka to, pero kaipuhan din na kaipuhan din na may magligtas sa inda. So, babae na to, di ko consider niya sa diri niya na makasalaan. Tigigilin niya sa diri niya na makasalaan. Nagarumayo ng pag-asa. And araw ko ba lindo, dako yung mga tao din na araw ka to, na okay lang sa inda ma-impyerno, kasi feeling nindo makasalaan ng sinda. Pero kaipuhan din na maaraman na pwedeng patawadan ka Diyos ang kasalan nila. Ngunyan, isa ang masabi ka ito. Isa ang matao sa indaling tubig. Tisay, so may mga bukal na
tubig sa laog. Sino may mga bukal na tubig sa laog? Amen. Tayo. Amen? Kita ang may living water, kita ang may Holy Spirit. Di nito maaaram pag mayo nagtaram. Amen po? So ito, babae na ito, nauuhaw siya. Naghahanap siya ng satisfaction sa buhay. Amen? And ako, kamu ba, mga kabisag, baka may araw ka itong nararanasan? Dako na tao, araw ka, yan. Like, nagtatrabaho man si daddy, by day may sweldo, okay man, nagkahakan, pero beses sarong aldaw, pero still, may longing, may empty man garay sa laog. Alam po ba ni Doc ato, sarong bangge, importante yun, isa yung mga nagkakapangiturog, importante yun ang panaginip. May sarong bangge, nakapangiturog ako, tapos naman sa pangiturog ko, o itong, may sarong lalaki doon sa pangiturog ko, tapos, naghapon ko siya, kumusta ang buhay? Like, okay man siya, comfortable man siya, may mga pangit na nangyari, pero okay lang. Pero deep inside of him, he is longing for something na, darong purpose, na masatisfy sa iya. And, dahol na tao, pag hiniling ta physically, okay lang, pero deep inside of them, may something missing. Amen? And aram tama kung magsisi ang solusyon duman. Amen? Si Jesus. Amen po ba? Kaya pero nagluluwas kita mo niya, nagpipreach kita at siya, maano po kita sa Goa, tawag nito, ma-evangelize kita sa Goa. Hadaw, kaipuhan kang mga tao ning buhay. Ngunyan hayan sa buhay na ito, yaon sa kuya. Yaon sa imo. Kaya di na kita magparakulong ito sa laog. Alam nga naman, tawaan mo yan yung buhay, tawaan pong buhay si Sarah. Si Sarah may buhay man sa iya. Tama po ba? May batis man si Sarah kang living water, yeah, inside of her. Tapos ako igwa din, tawan mo kayo, may mga tao na naipuhan man ng buhay. Kaya nagluluwas kita, we are being sent by God. Gusto ni Lord na i-send din kita, are you willing to be sent? Gusto ba nito ma-send sa luwas? So iyan to na, dako lang tao. Tapos itong tawad, si Samaritan woman din, naghahanap actually siya sa Diyos, naghahanap siya sa Diyos, naghahanap siya sa Diyos. And dako na tao naghahalas as in naghahanap. May nabasa nga ko ka sa sarong book. Gabos na tao idi sa mundo are in the journey, nasa journey kang pagkabis to knowing God. Gabos na tao nakakaano ta. Diyan na sila sa mga journey na utong gusto man nila kay Lord, pero dahil lang kayo nindaaran kung paano. Amen? Ang yan, kaya katayaon ito para liwanagan sila. Sabi nga ni Ate Chris, we are the salt and the light of the world. Katong Wednesday. Nakita ang mataon ng buhay. Amen po? Kasi yaon sa tuya, tinaon sa tuya ni Lord ang living water. The Holy Spirit is living inside of us. Amen? So ito na ang mga tao, mga friends mo, family mo, tugang mo, naghahanap pa niya sa Diyos. Kaipuhan lang talaga mahiling sa tuya ang Diyos. Amen? Para dahil sila maghanap sa iba. Kahadaw, na naghahanap sila sa iba. Kasi di man nahiling sa iyo na may Diyos ka. I mean, ako. Like, for example, sa kuya na lang. Ano yun ito? Come on. Amen? Tapos, katong na-meet niya si Jesus, ini na ang nangyari. Magaya na ang nangyari. Katong na-meet niya si Jesus, dati siya ang naghahanap ng water para dahil na siya mauhaw. Ngunyan nahanap niya na sa water na ito, na-satisfy siya, kaya nagluwa siya. Naging na siyang rescuer, na sinarabihan niya sa mga tao, mari na kamo. Hilingon nindo ini. Siya na yata ang Misaya. Katong nagduman sa mga tao, basta man sa verse 39. Kaatong sinabi ka sa babae, dahil duman sa babae, dakol ang nagtubod kay Jesus, dakol ang naligtas dahil duman sa sarong babae. Amen? Dahil duman lang sa babae na nagtindong, na nagkurahon na, hoy, sinabi niya sa kuya, siya so nagtukdo. Kitaman, iyo na kung hindi pumunta, itutukdo taman ang mga tao kay Lord. Amen?
itutok do, bako lang itutok do, ipapahiling ta sa tuya, tayo ang sabi tuya si Lord eh. Sabi dyan, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sisay po may mga patotoo. May mga testimony kung paano ka matig-deliver ni Lord. Dahil sa patotoo mo, pwedeng dakol ang maligtas. Dahil sa buhay mo, pero pwedeng dakol ang maligtas. Amen? Magayon na ang tigil po ni Lord sa tuya. Kung yun po kamukha itong sa dulo yata, itong believer, itong nag-testify. Like, habang nagdadaw ako mag-testify sinda, nahihibit talaga ako. Daw, halin ko na sinda kaibahan, pero may mga alam na din ako sa mga istorya ninda, pero itong madaw bukuguran o kamaray si Lord sa buhay ninda. Amen? Sa buhay ta. Kasi buhay ta, magturugang kita igre. Amen po? So ito sa sarang testimony mo lang, dako na tao ang pwedeng malitas. Dako na tao ang pwedeng magdulong ni Lord. Ayan. So yun po ito na sa pamamagitan mo, pwedeng dako maligtas. Ngunyan, duman kita sa 35. Sabi ni Lord, you have saying, 4 months and then the harvest. Sabi ni Lord, sinasabi sa kanila, ano ko yan? 35 pa lang. Sinabi, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Wait lang. Kailan na sinabi ni Lord? Katayo ako siya ibig sa daga. Kailan ito? Hallelujah na. Tama? Sabi niya, ngunyan na ang anihan, hinog na ang trigo. So, ibig sabihin, halay ng hinog ang trigo. Halay ng hinog, that is metaphor. Ibig sabihin, dakol lang nangangaipuhan sa Diyos, dakol na naghahanap sa Diyos, dakol lang nangangaipuhan sa Diyos. Ngunyan, pwede na sindang anihon. May maaani ba? Kaya nga sabi ni Lord, the harvest are plenty, but the laborer are few. Kadikit lang ang gustong mag-ani, kadikit lang ang nag-aani. Kaya ako yan, sabi ni Lord, but I tell you, take a good look. Sabi din ni Lord sa 38, I have sent you to reap a harvest in a field where you did not work, others work there. Sa Tagalog, maraming ulit. Yan. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanila. So God is sending us. Gusto ni Lord na isend kita. Sabi ko naman, pray to the Lord of harvest to send workers, laborers. Ngunyan, sabi na ni Lord na, I send you. Kita na ang send ni Lord. Mapasend ba kita kay Lord? Dakol na tao na nangaipuhan. Dakol na tao ang kaipuhan si Jesus. And ngunyan, send kita. Kaipuhan ba, lang? Pwede sa school. Sa school, dako lang opportunity para mag-share ng word ni Lord. Ipuhan lang talagang ibukas ang satuyang mata. Spiritual na mata, as in physical na mata. Para mahiling itong mga opportunity na tigkakaag ni Lord. Para makaulay mo iyang kaunan. Aram ko ba nindo, minsan akong katrabaho. Nagugunting-gunting lang kami kasi prepare na kami ato para sa new school year. Last year pa ito. Gunting-gunting lang kami. Tapos, alam mo to, itong amazing si Lord kung paano niya i-ordain ang mga pangyayari. Tapos duman na ito, nung part na ito, nagugunting-gunting kami, na-share ko siya ng word ni Lord. Praise the Lord. Ito pwede itong mga small lang, like magtuho ka lang dyan, araw-araw kay Jesus, nagtuho siya. And then, tinashare niya na sa babae. So ito, sa mga field na ikaw kita, sa work, sa school, sa harong, sa kapitbahay, may mga opportunity si Lord na bubukasan para kita makapag-share. Amen?
kaipuhan talaga mag-step out. Step out in faith. May pananampalataya, magluwas ka. Kasi banggi nga may nangyayari, tapos may kang nagtitik ko ni Lord, like, ang dadara ko mo yan. Tapos, ay iniatik ko padala sa kumo ni Lord. Tapos, isbangge, may nangaipuhan ng buhay. May helang siya, something like that. Tapos, tig-message lang ako ni Mami na, araw da ka niya. Kabisado ko siya actually. Tapos, sabi niya, araw ka ng sitwasyon, may hilang or something. Tapos, yung sa side ko na, pwede na lang ako magstay sa harong na, dahil na magluwas, di ka magluwas. Kasi karayuan din ito sa harong Tapos, kasbangge, Dikidlat pa, syempre malako ko sa amihan. Alam mo yung amihan? Bas, open field yun. Ma-strike ka, wala lang hangin yun. Like, pwede na ito magstay na lang ako sa harong. Pero, sabi ko, Lord, garong like, ito nga sabi ko sa'yo, maging seryoso na kita. Kung ako man lang ako nabubuhay para sa iyo, sa gaton po na, arugan. Nagduman ako, mayo sa pagmati ko na, itong feel mo magduman. Mayo kung Pero itong kaipuhan ta mag-step out in faith, na may pananampalataya. Duman ako, tapos declare ka ulay ko siya, tapos pag-pray ko siya. Di ko pa masyado di ko pa nahiling itong instant baga na narahay tulo siya. Pero alam mo to, kaipuhan ta lang minsan yung mga small step, obedience kay Lord. Amen. Hanggang sa mag-grow na kita. Amen. Hanggang sa mahiling na talaga sa tuyan si Lord. So, kayo po ito na mag-step out kita na magpa-send kita kay Lord. Actually, tig-send na nga kita ni Lord. Yaw na kita sa season na we are being sent. Dakol mga leaders igdidoy na nasa-send na. And bako lang yung mga leaders ang kaipuhan ma-send. Kita din. Amen. Gabos kita igdi. Bako lang itong mga nasa inutan. Yung nasa inutan sinda. Kaipuhan talaga nasa inutan sinda para may hilingan kita, may arugan kita. Pero abang all si Lord ang arugan ta. Pero yun to, gabos kita igdi. Gabos kita igdi, may tigpapag-ibo sa imo si Lord. Amen po. Thank you, Jesus. So ngunyan, are you willing? Willing ka ba magpa-send kay Lord? Willing ka ba magpagamit kay Lord? Sabi niya nga nindo kasi bago, gusto nindo maging food nindo atong sunodon to paron, sunodon ang kagustuhan kang nagsugo sa tuyo. And that is Jesus, that is Father God. Amen? So iyo po ito, na itaon ta ang buhay ta kay Lord. Sa gadul ta na ni para naman kay Lord. Amen po? Amen. And yan, dakol na tawa ang nangangaipuhan kay Lord. Dakol na tawa ang gusto makadangaw. May mga ma-decline, may mga mahabok man sa tigsasabi mo. Pero ang importante, tigibo mo sa tigpagibo sa iyo ni Lord. Amen. Pag nagluwas ka, maybe of course, kasi yata sa Bible na makakarakas kita ng persecution, ng may magaw against sa tuya. Pero kabali na kaya ito sa pagsunod ta kay Lord. Amen. Kabali na ito sa suffering na say yes ta kay Lord. Na may mga araw talaga ito, may mga discomfort. Pero it's okay. Kasi may reward man gabos na tigigibit for the Lord. Amen po? So ngunyan, matindog po kita. Gabos man kita nakaranas na kang kamarayan kang Diyos. Gabos kita nakaranas kang pagpadaba, pagparahay. Naranasan ta na si Lord, nakakaulay ta na nga ni si Lord. Ngunyan, maging heart na paugmahon ta naman si Lord, na magsunod naman kita kay Lord. Aram po nido, makaugmahon otong nakasunod ka kay Lord. Dawa small lang. Dawa small step lang siya. Pero aram mo na nag-obey ka kay Lord. Makaugma to. Si Jesus nga, nahali sa gutom. For sure, gutom dyan si Jesus kasi full man siya dyan. Pero nahali sa gutom niya daw kasi nakasunod siya kay Father God. Amen? Thank you, Lord. And ngunyan, yaon kita sa mga
different field. And sa mga field nito na iyan, pwede dyan makahirap si Lord kapag nakipag-partner kita sa iya. Amen po. So ngayon, let's surrender ourselves. Mag-surrender kita kay Lord. Surrender ta sa diri ta again. And then mag-say yes kita sa pangabudan ni Lord. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Into your hands. Yes, Lord. We commit ourselves again, Panginoon, sa kagustuhan mo, God. Lord, salamat po, God, sa buhay, O God, na tinaong mo, Lord, sa muya. Sa banal na Espiritu, O God, na nakaistara sa muya. Thank you po, tinaong mo sa imong sadiri, buong buo, O God, para sa muya, Lord. Thank you, Jesus. Lord, now, O God, gusto mi, Lord, mag-say yes, O God. Thank you po for qualifying us, O God. Salamat po, Panginoon, sa paglinig, Lord, sa muya, O God. Thank you po, Lord. I-qualify mo kami, Lord, sa work na niyo, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, kagamit-gamit kami, O God, sa kaharian mo para i-expand ang kaharian mo, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's decide na itaw ang buhay ta kay Lord. Let's decide na ang gabos na tigigibuta para kay Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your touch, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just receive, just receive. Dakol na tao ang naghahalat sa imo. Dakol na tao ang naghahalat sa pag-rise mo para ipahiling mo ang liwanag mo. If we truly believe in God, sabi mo yan, Lord, nagtutubod ako sa imo, naniniwala ako sa imo, para ako sa imo. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Thank you, Holy Spirit. Jesus, thank you, Lord. Ikaw kami sarong kaisipan na magsunod sa iyo. Ikaw kami sarong puso na magsunod lang po sa iyo, God. Dekhanaya Shekhanaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Love unfailing, overtaking my heart. You take me, finding peace again. Fear is lost in all you are. Yes, Lord.
ourselves in His presence. I won't hide it. I won't hide it. Oh, Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth. You are with us. For you alone, you're the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God of unfailing, overtaking my heart. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I would give the word to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for you within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Oh Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth. Thank you, Lord, for carrying us, oh God. Para tapusin ang sa iyong kagustuhan, Lord, sa muyaw ka sa buhay mo sa simbahan ng Panginoon. Thank you, Lord. Every heart, oh God, is set, Lord, to obey you, oh God. Jesus. Oh Jesus, I believe in you, and I would go. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this heart to obey you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are God. You are Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're saying that yes, oh God. Yes, Lord. Dinala mo na kami sa iyong liwanag para kami magtaon ng liwanag, oh God. Thank you po inyong panahon, oh God, na inabot mo kami para magluwas, para maghiras kang sa imong maray na bareta, Panginoon. Thank you po for giving us gabos na kaipuhan mo, oh God, sa pagluwas, oh God, kusog na buot, sa mga word na kaipuhan ni luwas. Thank you po, Lord. Thank you, Lord, sa nagsishine kami. Ang lambang saro sa muya, nagsishine sa eskwelahan man, sa trabaho, sa harong, sa community. Thank you po, Lord. Gabos na tigigibo mo, oh God. Nagpo-point sa muya, sa purpose mo, and that is to obey, to finish the work that you have given to us, oh God. Thank you, Lord. Kaya ini ang panahon na dahil nakita ma-backslide, dahil nakita marayo kay Lord. Amen? Yes, Lord. So, let's sing this song. Let's worship. Tulad ng agila. Kayo ay mga agila. I mean, we're the eagles. Di mapapagod ang
magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon. Ito ang panahon na nauso ang mabackslide. Ay, ang mabackslide. Ay, tama na, Lord. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na paapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Halika na, umayo na, ipahayag na tagumpay ni Lord. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon. Sabi mo sa kalahit mo, ito ang panahon, pinauso ang mabackslide. Nakasa? Ha? Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-samang araw-araw mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Halika na, umayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We honor you. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo, God. Thank you po. We're saying yes, Lord. Mahayo na kami. Thank you po, Lord, sa grace mo, O God, sa pagluwas mi, Panginoon. It is your grace that sustains us, O God. Sustain us, O God. Salamat po, O God. We are blessed. You are blessed people of God. Kayo ay humayo, magtagumpay, ha? Magpakarami. Amen. Paramihin natin ang mga kabilang sa kingdom ni Lord. Kahit saan tayo mapunta. Amen. Thank you, Lord. Let our light shine and our rivers of living water within us flow. Pagtawin na ng buhay. Amen po. Amen. Thank you, Lord.